A great day to you, ladies and gentlemen. Magandang araw sa inyong lahat. I'm Francis Chavez of ISA. And masyado akong excited kasi pag-uusapan po natin ngayon yung patungkol sa ating mga products na may nilalaman na tinatawag na AFA. Makikita po ninyo ang products ng ISA, meron makikitang words na AFA dito. AFA. Okay. Dito rin sa ating Vita Cafe, AFA. Sa ating Vita Leaf, AFA. So ano ba yung AFA na yan? At dito sa Vita Brew, AFA. What is AFA? AFA stands for Afanezomenon Floss Aquae. Mahirap po siyang bigkasin, that's why we only call it in its short acronym AFA. Okay, ngayon, the one who's going to discuss about AFA in all our products is a doctor who is very celebrated, especially dito sa tinatawag na alternative medicine. Siya po ay traditional doctor, pero pinopromote po niya yung alternative medicine. At sobrang dami niyang credentials that we really tend to believe in all that what he says. Tulad nito, he is a life member of the Philippine Society for Microbiology. He is also a life member, a national officer, and the convention chairman, and also the PRO or PR officer of the Philippine College for Advancement in Medicine. And most of all, siya po ay awardee ng Indian Board of Alternative Medicine. Ito po ay isang organisasyon po sa bansa ng India at siya po yung kauna-unang Pilipino na natanghal bilang International Holistic Physician of the Year nitong organisasyon na to. Isang Amerikano, isang taga-Europe ang nanalo niyan, and for the first time, and the one and only Filipino na nakapagkuhan ng ganyang tanghal ay itong ating guest ngayon. At the same time, ito pong ating guest ay isang radio anchor for 7 years already ng programang Basta Natural sa DZEC from Mondays to Fridays, 7 p.m. to 8 p.m. Okay? So, ang dami po niyang credentials and it's very nice to hear from this person kasi pag nagsasalita siya, talagang makikita niyo yung authority at saka credibility niya. Okay, siya po ay without further ado, I would like to introduce to you Dr. Erwin Torres. Nung mga nakaraan pa, talagang sikat na dito sa atin yung mga green products. Sumikat yung spirulina, chlorella, at iba't iba pa. Pero nung lumabas itong AFA, pinakilala ito sa akin ng isa kong kaibigan at nasubukan natin, ginamit natin sa clinic. Napakaganda ng resulta. So, kilala ang AFA na pampalakas ng immune system. Pero yun ang laging natatanong sa atin, ano ang kaibahan ng AFA sa spirulina? So, ano yung ginagawa nito sa ating katawan? Kung titingnan natin, ang AFA, itong mga green products at spirulina, sumisikat dahil dun sa kanilang chlorophyll content. At maraming mga company ang nagbebenta ng ganitong mga products. Kung ipapagkumpara natin, ang AFA ay napaka-superior compared sa spirulina kung pag-uusapan ang chlorophyll content. Kasi for every 10 grams ng green products, let's say AFA and spirulina, sa spirulina, meron siyang around 115 milligrams ng chlorophyll. Ngayon, kung AFA, nasa halos 300 milligram, ganun kataas, so more than 200% ang component ng chlorophyll. So, kilala natin ang chlorophyll sa detoxification ng ating katawan. Kasi ngayon, ito yung talagang kailangan natin, yung pagdidetox. So, maganda yung effect ng AFA sa ating katawan in terms of detoxification. At the same time, kung titingnan yung mga component like yung carotenoids, napakaganda ng component ng AFA. Although kung titingnan natin sa carotenoids effect, depende ito sa pag-harvest kasi yung AFA hindi ganun ka bilis yung kanyang pag-harvest. So yung carotenoid component nito ay mas maganda compared sa spirulina dahil sa yung processing niya, yung freeze drying, mas mabilis siya na nabipreserve
Kaya mas napapakinabangan at mas maganda yung effect sa ating katawan. At madaming mga research, kung titingnan yung mga research about sa immune system, napakarami ng ginawa na tungkol sa APA. Halimbawa, kung pag-uusapan yung sa mga stem cells, kasi sumikat din ang APA before na ginamit nga nila as parang stem cell, pero as a stem cell enhancer, meron siyang mga growth factor na nakakatulong para yung ating NK cells or natural killer cells ay ma-enhance. So sa mga study na ginawa, yung APA sa NK cells, nakita yung migration effect. So mas maganda yung effect ng APA compared sa spirulina. So walang direct effect ang spirulina sa ating NK cell migration. Kung pag-uusapan yung macrophage activity, merong polysaccharide ang spirulina na nakaka-stimulate ng activity ng macrophages, pero yung potency nito is just 1/4 lang compared sa potency ng nandun sa APA. Kasi nakita na ang bilis maka-stimulate ng macrophages at ito yung napaka-importante sa ating immune response. So dun sa lymphocytes, sa ating mga T-cell, yung mga immune cells, talagang mabilis ang effect sa APA compared sa spirulina na walang effect sa lymphocyte mobilization. Dun sa antioxidant effect ng APA, mas maganda yung APA na napiprevent yan ng mas mabilis yung production ng mga free radicals compared sa spirulina. Kung pag-uusapan yung effect sa free radical production, napakabilis ng epekto ng APA compared sa spirulina. Kaya nga, masabi natin ang APA ang greenest foods na available ngayon. Madaming mga epekto ang nakita ko sa APA kasi dati gumagamit din ako ng spirulina nung wala pa yung APA. Ako, way back high school, college days, umiinom ako ng spirulina. Pero nung na-encounter ko yung APA, talagang nakita ko yung magandang epekto nito. Kung pag-uusapan yung mga anti-inflammatory properties, napakabilis na makatanggal ng inflammation. May mga study about phycocyanin component ng APA na ito'y napakaganda na isang potent siya na COX-2 inhibitor. So ito yung napakagandang anti-inflammatory remedy. So yung phycocyanin component ng spirulina hindi ganun kaganda kasi laging nakadepende tayo kung tingnan natin yung mineral component ng dalawa superior ng halos more than 200% yung APA compared sa spirulina. Sa iba pang mga study na ginawa, like sa lipid profile natin, maganda yung epekto ng APA, although pareho sila na merong omega-3 fatty acids. Kaya lang yung sa spirulina, napakakonti ng omega-3 fatty acids compared dun sa APA. Sa isang study na ginawa sa Harvard, mayaman sa omega-3 fatty acids na ito'y nakakatulong sa prevention ng cardiovascular diseases at dun sa depression, para din dun sa mga may ADHD. Ito yung mga problema natin ngayon. At iba pang mga yung mga inflammatory condition. So, madaming mga research at talagang nakita nila na superior talaga yung APA. Ang isang malaking concern natin ngayon ay yung stress. So, kung pag-uusapan yung stress, may epekto ito sa ating blood sugar, humihina yung ating adrenal glands, at nakikita natin yung mga iba't ibang mga products ngayon na talagang ang sinasabi nila itong anti-stress pero walang mga direct studies. Ang APA ay napatunayan na merong PEA, yung phenylethylamine amine, na ito yung anti-stress. It's a natural endogenous modulator ng ating ng ating nervous system na ito'y nakakatulong para tayo ay ma-relax. So, malaking factor na nare-relax tayo dahil sa pag-inom ng APA. Kaya nga, napakaganda ng epekto ng APA. So, nakita ko sa clinic iba't ibang mga epekto. Yung kaibigan ko ay 12 years na hindi na nag-expect na magkaka-baby. So, inintroduce ko sa kanya itong APA para maayos yung kanyang hormones.
hindi niya alam, buntis na pala siya. So talagang sinabi niya na ang nakatulong para maayos yung kanyang hormones ay yung pag-inom ng APA na halos 12 years na inaayos niya sa ng kanyang OB. So dahil sa pag-inom niya ng APA, ngayon meron na siyang 9 months old na baby, na healthy baby. So sa iba pang mga experience ko like sa hormonal problem, madaming mga yung mga irregular ang menstruation, madami akong na-encounter mga bata pa 17 to 18 years old na binibigyan ng pills para maayos yung hormones. I'm against sa pag-inom ng mga pills, lalo na dun sa mga teenagers, kasi nga nagiging promiscuous sila. So binibigyan ng APA at nakita ko yung epekto na in just 2 weeks ng pag-inom, na i-improve yung kanilang hormones, naaayos yung kanilang menstrual cycle. Kaya talagang ang ganda ng epekto nito sa hormones. Kaya nga, kung ipapagkumpara with other products, talagang superior, lalo na sa mga green products, superior ang APA. So ito yung recommended ko sa mga hormonal problem, yung mga hindi magkaanak, anti-stress, even sa cancer, even sa may mga immune problems like AIDS. So maganda ito na pang-enhance ng ating immune system. Sobrang busy natin ngayon at alam nyo, talagang yung stress level natin napakataas na. So alam nyo, sa radio program ko, madalas kong i-discuss yung APA, yung iba't ibang mga nutrients na nakakatulong para makontrol natin yung stress. Pero kung mapapansin nyo, ang dami ngayong mga tea houses na nag-o-offer ng iba't ibang mga products, yung mga coffee shops na alam naman natin na nakakatulong siya, kaya lang matindi yung sugar component. Kaya mapapansin nyo, kasabay ng pagdami ng mga tea houses at sa mga coffee shops, ang dami dun sa ating mga working professionals ang talagang tumataba. Kaya nagigain ng weight dahil sa yung mga anti-stress nila na iniinom, usually like coffee and tea, talagang dahil sa madaming sugar, so nagkakaroon ng pagpapadagdag ng timbang. So ang APA bilang isang supplement, bilang isang magandang product, nakita natin maganda siya na ipang-supplement dun sa mga laging busy, dun sa mataas ng stress level. Kaya lang, kung mahilig kayong uminom ng tea, like ngayon, sikat na sikat yung milk tea. Alam nyo, kahit sa ibang mga bansa like Hong Kong, Singapore, talagang gustong-gusto nila yung milk tea. So dito sa atin, nag-i-start na rin na magustuhan ito. Kaya lang, ang concern natin sa milk tea, yung masyadong matamis. So mas maganda ito nga dahil sa inilaunch ng company itong bagong product nila na merong APA. So it's a milk tea with APA powder. Itong Vita Leaf. At napakaganda nito dahil sa nandun yung APA effect na anti-stress, nandun yung mga minerals, yung mga enzymes na makakatulong para tayo ay malakas yung katawan natin. At the same time, merong memory enhancing effect yung APA. So maganda yung combination, maganda yung synergy ng milk tea with APA. At makikita nyo rin na kahit matamis siya, wala kang okay yung sugar content niya, hindi siya yung harmful na sugar. So it's a maltodextrin na it's a healthy sugar alternative. So okay lang ito na inumin madalas. So yung isang product pa, yung Vitalife, ito naman yung merong green tea, para doon sa mahilig uminom ng green tea. Alam niyo, ang green tea, madami ng mga research, hindi lang siya pang tanggal ng stress, nakakatulong siya pang papayat. So may epekto din siya sa ating cardiovascular system, nakakatulong pampababa ng cholesterol. Madalas kong banggitin sa radio program ko na yung proper amount ng vitamin C, lysine, proline, at saka green tea extra ay nakakatulong para ma-reverse yung cardiovascular problem. Kaya nga, maganda na ini-enjoy natin itong green tea. Itong Vitalife, ito yung product na yung green tea na merong APA. So yung benefits ng APA, makukuha natin. At the same time, yung effect ng green tea, mararamdaman nyo na napaka-effective. So
anti-cholesterol, anti-stress. Ito, uminom tayo ng Vita Life. Ngayon, dun sa mga sinasabing sumasakit na yung sikmura, di ba, nangangasim dahil nga sa sobra na yung pag-inom ng kape. So, merong isang product ang company na merong ginger. So, ito yung Vita Brew na maganda sa ating stomach. So, it's a stomach tonic at the same time lung tonic. Pero bukod doon, may iba pang mga ingredients like turmeric, nandun din yung sambong, nandun din yung lagunde. So, maganda siya na para doon sa mga medyo umiidad na. At the same time, yung effect ng APA nandun din. So, it's a multivitamins, lalo na sa mga elderly na nakakaranas ng pangangasim ng tiyan, yung hindi pwedeng uminom ng kape. So, itong Vita Brew ang inyong inumin. Alam nyo, bilang isang lung tonic, dahil sa nandun yung lagundi, kilala natin ang lagundi dahil sa ito ay approved ng ating Department of Health para sa mga lung problem like sa ubo. So, pwede siyang makatulong sa ganong aspeto. At kilala naman natin ang luya para dun sa mga sa ganyang aspeto. At the same time, pampalakas talaga ng ating respiratory system. Yung mahilig naman uminom ng kape, so itong Vita Cafe ang dapat sa inyo. So, nandun yung APA na kilala natin, napakaganda na multivitamins, na antioxidant, nandun yung mga effect. At ang nakita ko na isang magandang ingredient nitong Vita Cafe ay itong cordyceps. Alam nyo, ang cordyceps ay isang napakamahal na klase ng mushroom na available lang sa Mongolia, dun sa northern part ng China. At ito ay nakakatulong. Ito lang yung klase ng mushroom na bukod sa pampalakas ng immune system, nakakatulong para mag-regenerate ng ating mga kidneys. So, okay ito na inumin kahit na meron kayong kidney problems. So, bukod pa dyan, yung mga sugar na ginagamit, hindi ganon katamis. At ito yung mga healthy sugar alternative like stevia. So, napakaganda nitong inumin. So, okay ito kahit kayo ay merong diabetes. Kaya nga, para alert tayo, healthy tayo, yan, inumin nyo itong Vita Cafe.